Hello, at magandang kamalayan sa inyong lahat. At naririto naman ang ating eskwelahan, ang ating Kamalayan Lifelong Learning Center na kung saan ay naroon na naman tayong bagong subject na ituturo ngayon sa ating mga kamalay, yung mga naka-enroll, mga naka-enroll sa ating Kamalayan Lifelong Learning Center. Actually, wala naman talagang enrollment ito, no? At ngayon ay medyo pa tayo, nasa promotional stage pa tayo ng ating eskwelahan kung saan ay ating pinopromote ang ating iba-ibang mga subjects na meron tayong ino-offer. So dito sa ating Lifelong Learning Center, sa Kamalayan Lifelong Learning Center ay karamihan o lahat ng ating mga tinuturong mga subjects ay may kinalaman o related o relevant sa kamalayan or consciousness. Pero iba-iba ito. Hindi ito magkakapare-pareho. No? Meron ito sa about relationships, about careers, about wealth, about our health, at about our success, no? In terms of what we are actually doing in life. Now, the thing here is, dito nga sa ating Kamalayan Lifelong Learning Center ay iba't ibang oras tayo dito. Kung minsan, katulad ng kahapon, ay umaga naman tayo nagklase, no? Dahil ang aking pakay kasi ay gusto kong malaman kung sino yung mga hindi pwede sa hapon, sino hindi pwede sa gabi, hindi pwede sa umaga. Para ma-reach out natin sa lahat itong ating eskwelahan nga na online. So, ako po ang inyong guru, ang inyong teacher, si Tato Malay, na kung saan ay ang ganda ngayon ng topic na aking pinrepare or nakaschedule. At ito ay ang pamagat nito ay Tapping the Divine Power Within. Alright. Ano ba ang ibig sabihin itong Tapping the Divine Power Within? Alright. So, bago natin pag-usapan yan, tingnan natin kung meron na tayong mga estudyante na nasa loob na ng ating paaralan. Ayan, Bong Santos is already live here. Already present. Sino pa ba mga iba pang mga ating mga kaklase o yung mga naka-enroll sa subject na ito. Actually, dito, you can really take all the subjects for that matter, no? Pero if there are only a few subjects that you're interested in, okay lang yun. Nakalista ito sa aking Facebook wall, no? Yung mga iba't ibang subjects na kung saan ay I think mga 12 yan eh. Pero pwede pang madagdagan yan. Hindi na pwede mabawasan yan. Pwede madagdagan as the case may be. In terms of kapag tayo ay meron pang naisip na relevant na may kinalaman din sa kamalayan, ating ituturo pa rin. Alright. So, I'd like to say hi to Ray Omampo. Ayan, dalawa na tayo. Dalawa na sila. Okay. Maraming ang mga nagla-like na kung saan ay sana mag-participate lang kayo rito, no? Kung saan ay magtanong kayo, mas maganda para malaman ko kung ano talaga ang mas gusto niyo marinig. Kasi habang salita ko na salita rito, kung minsan baka hindi na kayo nagiging interesado, no? Pero kung talagang meron kayong gustong malaman, ay anytime you can ask questions, no? Wala akong rules dito. Alright. Oh, Manis Reyes is watching. Alright. So, ano ba? Hintayin pa ba natin iba? Hindi na. Tuloy na tayo sa ating programa. Sa ating klase, no? Sa Tapping the Divine Power Within. Okay. Originally, this was entitled Tapping the God Power Within. Kaya lang, pag sinasabi ko binabanggit ko yung word na God, para bang yung iba ay nagkakaroon ng para bang pakiramdam na religion itong aking tinuturo, no? Actually, wala pong kinalaman ito sa religion. Well, but it has something to do with spirituality.
Alright. Sabi nga itong aking palaging pinag-uusapan dito ay it's not a religious thing, no? Kahit na anong relihiyon kayo, kung saan ba kayo nanggagaling, ano man yung mga paniniwala ninyo, wala akong binabago na para maihikayat kayo sa aking kamalayan, no? Ang aking lang pakay dito is ma-enhance yung kaalaman ninyo na kung saan kung meron na kayong talagang mga firm beliefs, well, dinadagdagan ko lang yan. Kasi nga, ito ay isang bagay na kailangan natin bang malaman na hindi naman patay ang ating relihiyon, no? Na kung saan ay wala nang pagbabago mangyayari dyan. Well, marami kasi nagsasabi, katulad ng iba, sarado na sila sa kung ano yung nakasulat sa Biblia. Yun lang ang paniniwalaan nila. And they're not open to any other aspect or another concept na wala sa kanilang libro. Okay. So, hindi naman natin pagtatalunan yan. Kung talaga yun na paniniwala, okay lang yun. Pero ito nga, at this point, I'd like to just make mention of the fact na medyo may since I am using the word divine or God, I would just like to, warn, not exactly warn, nakakatakot yung word of warn. Pero para bang gusto ko lang magbigay ng paalala, yan, na ito ay hindi ito relihiyon, wala akong kinokontradict na mga whatever beliefs that you have, no? As a matter of fact, kung ang belief nyo may in conflict sa aking tinuturo at hindi kayo komportable, feel free not to watch, no? Kasi dito I want people who are ready to listen. As a matter of fact, kaya nga ako hindi nag-aano sa mga oras ko Kasi I believe na kung sino yung mga nandiyan dyan at natsyempohan, sila yung handang makinig sa aking sasabihin. Alright. Kaya ganyan ako sa kamalayan Ang kamalayan kasi basically ito hindi ito masasabi mong para sa lahat kaagad, no? Itong aking kasi kamalayan, consciousness is for all, of course. Everyone has a consciousness in terms of yung kamalayan, no? Pero iba't ibang antas natin. Meron tayo nasa tawag na third dimension o 3D, meron na sa 4D, meron na sa 5D. Walang mali dyan. Pare-pareho lahat yan, okay. Kaya lang, ang diferensya lang dyan, kapag kayo ay tumutungtong na sa 4D level o 4th dimension level, dyan kayo medyo nabubuksan na ng kaisipan. Medyo nagtatanong-tanong na kayo. Medyo gusto pa ninyo makaalam o matuto ng mga mas malalalim pa na bagay na may kinalaman sa mga paniniwala ninyo. Ngayon, kung pumunta na kayo dun sa hindi naman pinakamalaki kasi meron pa 60, marami pa yung levels. Pero yung 5th dimension, or yung 5D, na kung tinatawag natin na ito na yung tinalalagyan ng ating mundo ngayon. Nasa 5D, nasa 5th. Kasi nga sabi nga natin, nag-shift na ang Earth into the 5th dimension or nag-shift na ang consciousness ng ating mundo sa 5th dimension. Ano ba ang ibig sabihin nito? From 3-dimensional, kung saan tayo nandoon, lahat tayo nasa 3rd dimension. Nasa 3rd dimension tayo. Kaya lang ang Earth, nag-shift na. Ito na nga yun, tumigil. Tapos biglang para bang merong ina-adjust. Sinasabi na, oops, eto na ako. Magbabago ng aking frequency, ang aking vibration. So, biglang tumigil lahat ang hindi makasabay. So, anong ibig sabihin nito? Kapag hindi tayo nakasabay, medyo may iwan tayo. Pero, okay lang yan. Kung ayaw nyo sumabay, okay lang. Kaya lang, feel-feelin nyo na parang may hirapan na kayo. May mga pagbabago. May mga nangyayaring parang sinasabi nyo na parang bakit ganito? Ano na
yung mga dati kong nagagawa, hindi ko na magawa ngayon na maayos. So, yan ang mga kailangan nyo matutunan. So, nag-adjust na tayo sa, lumagpas lang ang Earth sa 4th dimension, sa 4D. So, nandito na tayo ngayon sa 5th dimension. Pero, lahat tayo, karamihan, katulad ko, I would say, I'm just in the 4th dimension level. At nag-try to become, magtaas, maayos ko yung kamalayan ko to the 5th dimensional level. So, nandun ako nag-shift. Although kuminsan bigla ako napupunta rin sa 3D. So, ganyan lang tayo. Lahat ng dimensions na yan, nandiyan na. I'm talking about consciousness levels. Nandiyan na lahat siya, nakalatag na sa atin. Kaya lang, hindi lahat tayo nandoon sa isang antas na kung saan medyo mataas na. Karamihan sa atin, lahat tayo nasa 3rd dimension, given yon, doon tayo nagsimula. When we came here, when we were born in this earth, our dimension level na kinalalagyan ay 3rd dimension. Ano itong 3rd dimension? Ulitin ko na naman. Ito yung may separation. Ito yung may duality. May mainit, may malamig, may mataas, may mababa, may maitim, may maputi. So in other words, andun ang mga polarities. That is exactly what we are experiencing. Because we were given free will. And yung free will, when God gave us free will, He had to give us choices. Kasi kung may free will ka, tapos wala ka naman palang choice, ano yung free will na yun? So, when you were given free will, that free will to live in this world in terms of, yun na nga, parang ma-experience natin kung ano man yung mga bagay na kailangan natin ma-experience, meron ditong masasabi nating duality. So, para malaman mo kung ano yung maganda, papakita yung pangit. Ano yung matalino, may bobo. Ganun ang mga examples. No? Before we continue, I'd like to say hi to Ricky Davao. Ricky, kamusta ka na? Ha? And si Tina Arceo Dumlao. Alright. At si Manis, of course, si Ray Omampo, nandiyan pa sa ala kayo, Bong Santos. Alright, so dito na sa ating tapping the divine power within. Ito ay actually, sa totoo lang, ayoko nga sanang isali ito sa aking subject. Kasi I give this as a seminar. And this is not for free. I charge. I charge for this seminar, the tapping the divine power within. And this is, actually, may dalawang klase yun eh. May seminar na 2 days. 2 days yun, ha? Tapos dito, klase. Sabagay dito, 1 hour each. Magiging maraming episodes tayo. This is the first episode nga pala of Tapping the Divine Power Within sa ating dito sa Kamalayan Lifelong Learning Center. Pero yun na, sabi ko nga, may mga ko dito na sumasabay-bay sa Kamalayan sa Facebook na kumuha na ng Tapping the Divine Power Within na seminar na merong bayad at merong talagang meron din isang coaching din on that 3-month seminar yun. Tapping the Divine Power Within din, kaya lang on a one-on-one level coaching. Alright, medyo mataas ang pera ang bayad doon. Pero dito, sabi ko nga, libre pa at this point in time. So, kaya take advantage of my generosity. Kasi pag ako naningil na, nako. Baka sabihin nyo, nako, hindi ko kaya yan. Sayang. But anyway, eto na libre. Kaya makinig na kayo. Alright, so, I'd like to say hi to Judeline. Garcera. Oops, ano ba nangyari dito? Ayan, nakikita nyo ang aking table dito na napakagulo. Dahil minove ko yung lahat ng, bakit ba nag-ano to? Kasi minove ko yung aking things dito sa, from where I am now. Nilagay ko lahat dun sa, pinush back ko dun. Kaya nandun lahat sila. Mamaya, ibabalik ko lahat yan. Maayos na naman yan. Pero at this point, nagkatambak-tambak sila doon sa dulo.
So, si Judeline Homok. Ano ba? Jomok? Homok. Ayan. At si Kyle Pervera. Alright. So, yan ang mga ating konya. Okay. Now, sabi ko nga, I'd like to warn or I would say parang bigyan ng konting paalala or ano nga, na have an open mind when you will listen to this particular class dahil since I am using the word divine and the word God, eh medyo baka ma-offend yung iba na sabihin niya, bakit para bang blasphemous ang dating ko. Actually, hindi. As a matter of fact, you'll be surprised because I did a lot of research before I used the term divine and God. Because yun na nga, ang word kasi nakasunod doon, within. Within. So yung God within, ibig sabihin, nasa kalooban natin. And this is exactly what Jesus taught us. Di ba, when Jesus told the apostles that heaven is at hand. Heaven is here on earth. Ang tanong sa kanya ng mga apostoles niya, saan? Where? And sabi nga niya, within. Kasi if God is everywhere, if God is everywhere, God is also inside us, within us. But more specific, ang kwan ni Jesus, sabi niya, within. So, sabihin, nasa kalooban natin. And siguro, kung talaga may specific place, ay nasa puso natin. Yan. Kasi, our heart is our symbol of love. And since God is love, so more of nasa puso natin. Now, okay. So, lahat ng pinanganak sa mundong ito, God is already within us. Because we were born with souls. Di ba, meron tayong kaluluwa. And yung kaluluwa natin, konektado yan sa source or connected to God. And since yung soul natin is within us as well, yun yung actually na nandoon nag-reside ang ating Panginoon, Diyos. No? Alright. So, kanya-kanya tayo paniniwala on that, but hindi natin pagdedebatehan yan. Ang gusto ko lang sabihin like at this point in time is, bakit nandoon yung word of power, the divine power? Kasi nga, remember, if you have God in you, inside you, and what is God? Who is God? What kind of attributes does God have? Hindi ba God is omnipresent, omnipotent? At ang tawag dito, omniscient. So lahat ng power, lahat ng knowledge nasa Kanya. So kapag ang Diyos ay nasa kalooban mo, hindi na sa iyo rin ang kapangyarihan ng Diyos, ang mga katangian ng Diyos. Yan ang aking pinanghahawakan dito. May mga ibang relihiyon, hindi nila matanggap ito dahil sinasabi nila, ang Diyos, hindi pwedeng, ang paniniwala sa Diyos ay hindi pwedeng pumasok sa isang taong hindi perfecto. Kailangan perfect daw. But then again, si Jesus ang nagsabi, we are children of God. We are sons of God. And if you are a child of God, di ba, kung galing ka sa Diyos, and since God is really the source of everything, siya ang pinagmulan. Because God is our Creator. So, lahat tayo, merong na angkop sa Diyos in terms of yun na nga, yung kanya, yung mga, kumbaga, kung sabi nga, kung may anak ka, yung anong tawag dito, yung dugo. Yung dugo niya, pareho ng dugo mo. O kaya yung sasabi nga na yung DNA, para matest kung ang isang bata ay tunay na anak, yung DNA.
So, si Jesus na mismo nagsabi na we are all children of God. We are all sons of God. Sons and daughters of God. So, ang tanong ba niyan, pagdududahan mo pa si Jesus nung sinabi niya yan? So, tinanggap ko yun. And so, nung tinanggap ko yun, pinag-aralan ko pa, ano pa yung pwedeng magawa kung talagang tayo ay anak ng Diyos. Siyempre, kung nakatira ka sa kaharian ng Diyos, ano ang ibig sabihin nun? Ano itsura ng isang kaharian? When you say kaharian, kingdom, hindi ba normally ang pumapasok sa isipan natin ay palasyo? Ang grande. Puro diamante, puro ginto, kumikinang, puro ang dami mga pagkain na masasarap na nandiyan dyan. Yung mga upuan na mga talagang elegante. Makikita mo talaga, napakaganda. So, kung yan ang sinasabi ni Jesus na the kingdom of God is at hand and the kingdom of God is within and we are all children of God, so we are living in the kingdom of God. So, pag nakatira ka doon, ibig sabihin, mayaman ka, marangya. Siyempre, di ba, anak ka, nandun ka nakatira. Di ba, bahay mo yun eh. Ano pa ang ayaw mo? Sabihin mo, ay, hindi ako karapat-dapat. Yun ang nagiging problema ng karamihan sa atin. Because we have already parabang told ourselves na I am not worthy of it. Kaya lang sabi niya, if you are a child of God, why will you not be worthy? Ano ka, ampon? Hindi ka tunay na anak? Hindi naman. Lahat tayo anak eh. Pati nga yung ampon, maswerte pa ako minsan yung mga ampon eh. Mas minamahal pa nga ng totoo eh. Alright. So, hi, Rhoda Ann Guzman, kamusta na? Kamusta ng Baguio? Malamig? Okay, so dito tayo ngayon. So, tapping the divine power within. So, yun na nga, tinest ko ngayon. Ano ba ang power ng Diyos sa atin? Remember, the statements of Jesus. Kasi yun ang pinag-aralan ko talaga eh. Wala akong tinuturo dito kundi puro Jesus Christ teachings. We are watching, Brother Gordon, kamusta ka na? Si Nonoy Tan is watching as well. Arturo Luipio, how are you? My good friend. My, ka-opisina ko dati sa Way Records. Alright. So, ito nga. If you are actually one with that God, and that power, that God is within you, you have that power. Ano ang power na ito? Paano mo magagamit ang power na ito? Remember, Jesus said, what I did, or, di ba, minsan, nung nangyari yung mga milagrong pinakita ni Jesus, di ba, ang dami niyang miracles eh. Ano ang palagi niya sinasabi? It is not me, but the Father in me that doeth the works. So, sabihin yung the God within, the Father within Him, that does the work. Yung naggawa ng milagro. Ayun na palagi niya sinasabi nasa Bible yan. Huwag niyo sabihin wala sa Bible yan. So, ina-acknowledge siya that it is the power of God within, or the Father, the power of the Father within that actually created all those miracles that He had done. Tapos, sa ibang page naman, ibang chapter, sabi ni Jesus, what I did, you can do more. Yung sinabi niya sa mga apostles niya, sa mga tao, mga apostoles ng tao. Mga fishermen. Kung ano yung ginawa kong mga milagro, mas hihigitan pa ninyo. Sabi niya gano'n. So, ano ibig sabihin nun? So, everybody has that power. Kasi nga, kanya-kanya tayo eh. We are all unique. We cannot use the same power na pare-pareho tayo. Iba-iba klase yan. Kaya nga, ito ang problema ngayon. That's why, dito, tinuturo ko ngayon, itong tapping the divine power within. Kasi, pag ikaw, wala ka, hindi ka naka-align sa power na yan, kahit na magdasal ka na ng, sabihin mong, lahat ng santo, tinawag mo na, lahat ng
tawag dito, kandila, sinindihan mo na, naglakad ka na ng paluhod, pakita ka na ng talagang taimtim na pagdarasal, at sasabihin mo, bakit hindi pa rin ako sinasagot sa aking mga dasal? Medyo doon tayo ngayon magkakaroon ng magandang pag-uusap o pagtatalakayan. Dahil yan ang aking ina-explain dito. God always says yes. Alright? Kahit na anong gusto mo, kahit na sabihin natin makakasama sa iyo, gusto mo yan eh. God gave us free will, remember? So, hayaan ka niya. Alam naman niya na kaya mo yan eh. Ganun, parang, di ba, pag anak ka, bata, naglalaro, at hindi naman porque nadapa pupulutin mo agad. Ang sasabihin mo lang, bayaan mo yan, tatayo yan, matututo rin yan. So, ganun din si God sa buhay natin. Nadapa tayo, nahirapan tayo, may ginawa tayong mali. Still, sabihin na, nakokorek yan. Alright, this is what is sometimes not many people are aware of. Marami sa atin, ito nga, sabi mo nga, if God says yes, how come He doesn't actually give me everything? Ang tanong dyan is, did you ask God to help you? Kasi remember, we are co-creators with God. Since we are children of God, we are also creators. That's why we can create what we want. Di ba? We manifest things. Actually, it is not really more of attracting. Yung law of attraction, medyo mababaw yun. It's more of deliberate creation. We create what we want to create in our life. Alright, before we continue, let's see here. Si Alexa Winter said, "You are that give me inspiration to do better in life." Oh, I met you when I was 12 years old. My brother and I became way brothers. Oh, okay. We are 51 years old now. I remember you always a genuine person. I thank you and I thank God for bringing you into my life. Oh, Alexa Winter. Yes, I remember that. My brother and I became, okay, way brothers. Yeah, ano kayo nun, dance group. Alright. So, let's see now. Let's continue. Thank you for watching, Alexa. Let's continue. Now, the thing here is, have you asked God to help you? Kasi God will not help you unless, eto yun eh, God is always there. God always says yes. But, yun na nga, you ask for His help. Kasi a lot of times, we feel unworthy of His help. Ay, hindi ako tutulungan ng Diyos. Sino ba naman ako tutulungan yan? Ano ba naman ako? Napakababa ako sa lipunan na ito, sa mundong ito. And that is exactly what will block off all your requests. Kasi hindi ka worthy of all the blessings that God is willing to give you. Ang tanong nga dyan is, alo ka ba talaga? Bakit mo tinatanggihan? Sasabihin mo, hindi ka karapat-dapat. Well, of course, there were some mentions in the Bible kasi just mention the word and I shall be healed. Hindi ba? Parang mga ganun eh. When in fact, they requested. Yun ang keyword doon eh, request. If you do not request, wala. So, let's ask God always to always help us out. Kasi yung mga angels natin, the angels are always there to guide us. But unless we ask for their help, they will not do anything for us. Kasi remember, they gave us free will. Kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, bahala ka. Pero pag hindi mo na kaya at sabihin mong kailangan mo ng tulong, sabihin mo sa kanila, patulong ka. Kasi they will not help you unless you really ask for help. Yun ang hindi alam ng karamihan Kasi, remember nga, how will you now interpret that Yun nga when we're given that power of free will and we can create what we want.
We are co-creators. That's why nga, ano ang gusto mong gawin, magagawa mo eh. Kaya lang, kailangan malaman mo na there are consequences to what you do. Pero, if you are doing something good, wow, everything will just turn out fine. So, ito yung magandang anuhin natin, pag-usapan, no? So, are you aligned with that God? Kasi you have to align first with that source, or with the source, or with the God within us. And then, doon mo na makikita lahat ang mangyayari. Kasi the moment you're not aligned, wala. Okay, how are you not aligned? As I've said, many of us are living in this third-dimensional world or consciousness. Sa 3D, nandyan pa rin ang mga sama ng loob o yung mga hinagpis sa buhay, yung unforgiveness, yung mga anger. You are on that lowest level of consciousness. Kumbaga, pag nasa 3D ka, na third-dimensional world, ando ka sa fear, ang lakas ng takot mo. And ito pa nga, sige, ito pa. We were taught to fear God. If you are fearing something, paano mo ngayon lalapitan yung taong kinakatakutan mo o yung Diyos na kinakatakutan mo? Natatakot ka eh. Fear. The word is fear. And that is the worst word that you will find on all the levels of consciousness. The lowest level, the number one lowest level is fear. Why do we attach the word God in fear in God with God? Now, when we say we are God-fearing people, tuloy, yung mali ang nagiging ko natin. We are supposed to be God-loving. Kasi God is love. Pero bakit natin ginagamit yung God-fearing? Dapat palitan na talaga yan. God-loving tayo. At so, ang dami natin kailangan correct eh. Kaya nga, sabi, bakit hindi ko makuha lahat ng gusto ko? Ano bang pananaw mo? What is your relationship with that God? Is He a Father talaga? Alright, siguro yung iba nga medyo hindi sila comfortable with the word Father kasi maybe they have had some experiences with their own fathers na hindi maganda yung naging relasyon nila. Kaya they cannot relate to the word Father. Na parang pag sinabi Father, parang medyo may sila, merong nararamdaman na negative. So, anong kailangan? Ano ang mas magandang i-describe ang isang relationship? Hindi ba mas, if you have a friend, actually you chose your friend. Ikaw ang namili, kaya siya yung gusto mong kaibigan. Ikaw ang namili niya. Masaya ka dahil gusto mo siya. With our relatives, like our parents, we did not choose them. Yung iba dyan, hindi nila gusto yung parents nila. So sabi nila, I did not choose you. I chose my friends. So okay. So may ganyan na may mga relationship problems. So siguro, ano na ito, semantics na ito. Gawin natin best friend. So God is your best friend. When God is your best friend, ano ang tingin mo sa isang kaibigan mo na totoo? Di ba, komportable ka, alaskahin mo siya, okay lang, alam mo hindi siya magagalit. Tapos siya rin, pag meron siya mga inaano sa'yo, hindi ka rin nagagalit. So basically, that's what we do. We have that kind of I would say, a concept of someone na maganda dahil nga parang masaya tayo being with them, no? In terms of being a best friend. Kasi you chose them. And how did we actually become comfortable with our friends? Remember, we actually are mirrors of other people. And with most of our friends, we are just mirrors. They are mirror or just they're mirrors of us. Ang nakikita natin sa kanila kadalasan, yung mga magagandang mga bagay na katulad ng nasa sayo.
Pag nakita mo sinabi mo sa kanya, mabait siya, mabait ka rin kasi. Sinabi mong matulungin siya, matulungin ka rin kasi. Pero pag sinabi mong, ayoko to, meron kang kiniinisan, isang tao, ayoko sa kanya, mayabang yan. Hindi siya mayabang, ikaw ang mayabang. Kasi ikaw ang nakakita ng yabang sa iba. Napuna mo yan dahil nasa sayo. Kasi hindi mo mapupuna ang isang bagay na wala sayo. Alright. So, okay. I like to say hi to some friends here. Janine, Ceylon, hi. How are you also? I'm good. Alright. Sige, so tuloy-tuloy tayo rito, ha? So, kung hindi mo talaga nakikita yung bagay na yun, hindi mo mapupuna. Kasi wala sa iyo yun. Pero pag nasa sayo, masama man yan o maganda, lahat makikita mo. That's why nga sa mga magbo-boyfriend, mag-girlfriend, many of those who are in love, at first, they only see the positive, the best attributes of each one. Habang tumatagal, kasi pag in love ka, bulag ka sa mga ibang bagay. Nakikita mo lang yung mga magaganda. The moment nag-wear off na yung being in love, doon mo na makikita yung iba-ibang aspeto. Pero actually, ang nakikita mo doon, yung mga galing sa'yo. Hindi siya nagmula sa kanya. Kung ano yung nakita mo sa kanya, sa'yo nagsimula yon. Kaya pag yun ang iyong nakita, ibig sabihin nun, ikaw ang may problema, hindi yung isang tao. The other person just reminded you of what you should change in you. All right. So, okay. Ang dami na tayong ha. Sabi ko, mahaba ito eh. That's why sabi ko sa inyo, 2 days itong seminar na ito. And kung one-on-one to, this is 3 months. Pero sa akin, gagawin natin paspasan ito. Pero siyempre, since this is a class, we're limited for just maybe an hour or an hour and a half. So, unless people are asking questions, I would stop at after 1 hour. Kasi wala na. I mean, kung hindi na ba kayo nagtatanong, mukhang tama na yung pag-usapan ko sa oras na yun. Pero kung may mga katanungan pa, I can extend. So, next one here is, all right, tapping the divine power within. So, the God power, we have to acknowledge that it is inside us. Hindi mo pwede sabihin na mahina ka, na wala kang sinabi. Iniinsulto mo ang Diyos. Kasi, God is with us always. Ang tanong dyan is, how do we use that God power? Well, of course, kailangan nandun ka sa frequency of God. Katulad na lang, okay, ano yung pag-frequency? Kasi, if God is love, we have to also be in that frequency of love. If God is happiness, you have to also be in that frequency of happiness. So everything that is positive, doon ang frequency of God. Pag negative ka, doon ka na misalign. Doon ka nawawala sa frequency. At paano mo malalaman kung if you're in line or are you attuned? Okay, ganito lang yung eksperimento. Kung mga musikero kayo, pumunta kayo sa isang music store. Di ba maraming gitara dun sa naka-display. Kung lahat ng mga gitara na yun, nakatono yan. Kunyari, pinress mo yung pinlock mo yung second string. Basta kung ano yung second string na yun, whether from below or from the top. Pag pinlock mo yung second string na yun, lahat ng gitarang nakatono, yung second string tutunog. Pansinin yan. Dahil parehong frequency. Ayaw naman maniwala, subukan nyo. Basta pag pareho ang, kung hindi gitara kayo, dalawa, tugtugin mo lang yung isa. Yung pag pareho ang frequency ng
tono nung strings ng kabilang gitara, tutunog yung second lang, hindi yung ibang strings. Yung isa lang na kung ano yung pinlock mo o yung ginalaw mong string, yun lang ang tutunog. And that is exactly what we are saying, how we align. So, since God is all love, being joyful, peace at peace, yan ang mga katangian na kailangan nakatuon din tayo. So that we can use really that power. Kasi hanggat hindi, o kaya, ito na yan. Kaya nga, paano mo makukuha ang kagustuhan mo kapag hindi ka masaya? Since God is always happy, and that is the frequency of God, and you want that God power to work for you, you have to be happy first. Alright, how do we use that being happy? Alright, you want something. Marami tayong mga gusto. Kung ano-ano. Kaya nga ako palagi, pag meron akong mga kino-coach or binibigyan ng advice, at meron silang mga gustong mangyari sa kanila, ayun, gusto nila makamit ang isang bagay. At tulad lang, for example, sabi nila, gusto ko magkaroon ng coaching etong model. Alright, ito ang, kunwari, Mercedes-Benz 2020. Latest, kunwari, sabi niya, two-door. O, ayan, kung ano man yung two-door na yun, kung anong model yun. Kunwari, yun ang kuhan mo. Kasi kailangan imposible. Sa akin kasi, kung hindi imposible, huwag mo akong tawagan. Dahil hindi kita matutulungan. Bakit? Sabihin, kung mas mahirap, mas matutulungan. Oo. Kasi kung hindi imposible, baka kaya mo na. Hindi mo na ako kailangan. Binabayaran mo pa ako. Sayang lang ang pera mo. Kaya mo naman pala. Pero pag imposible, doon mo ako tawagan. At doon kita tutulungan. So, okay. Ito yun Okay, imposible. Okay. Sasabihin, wala kang pera pambili ng Mercedes-Benz na two-door na ako na yan. Na bago okay. Ang tanong ko sa'yo, bakit mo gusto yan? Yan ba talaga magpapasaya sa'yo? Alright. Kunyari pa, ang halaga niyan is 4 million pesos. Let's say, 4 million lang. 4M. Kung bigyan kita ngayon ng 4 million pesos, cash, ang tanong ko sa'yo, bibili mo ba yung Mercedes-Benz na yung sinasabi mong gusto mo na magpapaligaya sa'yo? Baka mag-iba na isip mo. Kasi hawak mo na yung 4 million. So, dami kong pwedeng gawin iba rito. Yan ang ibig sabihin. Hindi ka nakafocus. Tapos, sasabihin mo, marami ka ng ibang bagay na magpapasaya rin sa iyo with that amount. Yun ang tanong ko sa iyo. Akala ko ba yun ang magpapasaya sa iyo? Kasi, kung yun ang magpapasaya sa iyo, kahit na wala yung pera, you can get that particular car. How? Don't ask how. The universe will just, find a way to give you that car. And that has happened to me a lot of times. That's what I wrote in my book. I never bought my cars. They were given to me because I wanted them. Hindi ako nagsabi na kailangan ko ng ganitong pera, pambili ko ng kotse. Wala. God, give me this much money kasi I want to buy this car. Wala akong ganon. Ang akin na sinabi, God, I want this car. Mamaya, may dinideliver sa bahay ko. May deed of sale pa. Or, sometimes sa company, ino-offeran ako. To work for them. Plus a car na at my, for my use. So basically, yan ang tanong ko sa inyo. Ano yung gusto nyo? Specific. Huwag na yung pera. Kasi yung pera, lilituhin lang kayo niyan Pag wala pa, medyo nadi-disappoint kayo. So yung mga dreams nyo, hindi na nakukuha dahil parang frustrated na kayo. And you cannot be frustrated because you are not aligned anymore with God, for that matter. And God always wants us to always feel enthusiastic about something. Kaya nga, ito yung koko nito, hindi lang yung nababasa, baligtad kasi. Entheos. And entheos is the root word of enthusiasm. So yan ang importante. To be excited always, to be enthusiastic about life, about something that we want. Kapag nawala yun, if you're not enthusiastic about something, that means it's not for you. Don't go for it.
sinasabi mo lang gusto yun, pero hindi totoo yun. Huwag mo na pag-aksayan. Pero kung talagang gusto mo yun, ay talagang every time you see it outside, you will get this feeling. Mararamdaman mo eh. Pag wala yung feeling, wala. Hindi mo makukuha yan. And that is already what is meant by that God power within you. That God will give it to you already. Keep up that feeling. Nandyan na siya. Kasi nga, ito na yung sasabi nga natin na, remember, if you are enthusiastic about something, entheos or enthos, I don't know how it is pronounced in Greek. It's a Greek word. Entheos, E-N-T-H-E-O-S, means, ito yung, it's the Greek root word for enthusiasm. Enthos is the word for God within. Tingnan nyo sa dictionary, entheos. Look for the word enthusiasm. Makikita nyo doon, nandun yung entheos, E-N-T-H-E-O-S, kasi sabi from the root word, entheos. And doon, makikita nyo doon, pag nakita nyo yung meaning ng entheos, God within. So it is God within you that is saying, yes, go for it. Alright? Excited ka, enthusiastic. And you have to keep that enthusiasm in you. Pag wala na yung enthusiasm, wala. Okay, I'd like to say hi to some people who are watching now. Uy, si Joyce Molon. Ito yung dati kong co-host sa radio program ko noon. Kasama si Albert Padlan. And Beth Bumalay is watching as well. Uy, kasama ko naman to sa Way Records dati. And Rosie Marandarte. Ito ay na kasama natin yung isang araw, kasama si kaibigan to ni Marco Sison. Nasaan na si Marco Sison ngayon? Natutulog. Alright, so Evelyn Ramos Gonzalez is watching as well. Alright, so ito na. Tanong kayo meron kayong katanungan. Okay, malapit na tayo matapos. Kung wala kayong tanong 10 minutes na lang, tapos na tayo. Kaya lang, marami pa tayong gusto sabihin ngayon. Kaya lang, kung wala kayong tanong, sabihin, wala na kayong gusto malaman. But anyway, so, entheos is the Greek root word for God within. That's why importante in the God within us. That power of the God within us. Nasa sa atin kasi talaga yan. Hindi mo pwede sabihin na darating yan later on or yun na nga, pagsisikapan ko yan. Remember, Jesus said, ask and it is given. Hindi sinabing ask, work hard, and it shall be given. Wala yung work hard. Ask, and it is given. Humiling ka lang. Yan na nga hihiling lang tayo, mali pa tayong paghiling. Hindi pa tayo marunong humiling Hindi pa tayo marunong mag-ask. Ano ang klaseng asking ang ginagawa natin? Diyos ko, kailan mo ako bibigyan ng ganito dahil gusto ko magkaroon ng ganito, kaya lang bakit wala pa? Yun. Do you think you will get what you want when you pray like that? Definitely not. Why? Because you are coming from lack. And if you are coming from lack, kasi kung ano yung meron ka, o kung ano yung wala ka, yun yung ma-attract mo. So, you will just attract more of who you are nga. Kaya lang if you are coming from scarcity or from lack or from nothing, you will get nothing. But if you're coming from wealth, feeling, kaya nga kailangan feeling rich. And this is what we do here. How do you feel rich? Of course, first is count your blessings muna. Whatever you have, be happy with that. Kasi you cannot say you're rich unless you are happy with what you have. Kahit na ano man yung simpleng bagay lang yan or luma na yan, you have to be happy. If you're not happy with that, why would God give you more? That will not make you happy. Pero kung sinabi mo, God, I'm happy with this, and I'm ready to receive more of what
this that I can get. Kasi sabi mo, God, I'm happy with my car. If, for example, you want a new car, hindi mo pwede sabihin, God, ayoko na ito, ang pangit-pangit na kotse ko sira-sira talagang tatapon ko na ito, bigyan mo ako ng bagong yan. Do you think God will give you a new car? No. Because, hindi nga bakit mo pinabayaan yung kotse mo? Bakit mo, parang sinasabi, luma na. But if you're still happy with it, and you love it, and God will give you more. And that's what happened to me. When I requested for a car, I had already one car. I requested for another one, I got one. And then I requested for another one, I got another one. So there was a time I had 3 cars in my house. Isa lang nga ang kaya sa garahe ko dalawa, nasa labas. I had to even bring my other car sa brother ko, sa garahe niya, sa bahay niya, para lang may garahe. But that is exactly what I'm saying. If you want something, be happy with what you have first. And then, the others will just come. And as long as those things that you want are the ones really that will make you happy. Kasi pag tinanong kita, bakit mo gusto yan? Kailangan sagutin mo ko na, kasi ito yung magkapasaya sa akin talaga. O ito, pag ako talagang, this is what I want to really have. Like for example, I wanted to travel. I've talked about this a lot of times. And ang tanong dyan is, saan mo gusto pumunta? Kasi you cannot just say, I want to travel. Where do you want to go? And the first thing I said, I want to go to the United States. Di apply for a visa. Di mamaya, ito na. Nagka-visa. Ayan. Tapos, did I have money to buy tickets? None. Pero did that stop me from dreaming of going to the United States? No. Ano nangyari? Somebody called me up. Uy, samahan mo ako kasi hindi ko kaya mag-isa kasi matanda na ako. Sabi nga na sa auntie, who wanted to see her children. Kailangan may kasama siya sa pagbiyahe. Sabi mo, may visa ka na. Kaya ako na lang, ikaw na maging kasama ko kasi wala lang akong anak na pwede magdala sa akin sa Amerika. Sabi nga ikaw na lang sumama sa akin. Ako na bibili ng ticket mo. Walang problema. So, did I say no? Of course not. I went to the States. I had a 1 month free vacation with a round trip ticket. Ganun lang yun Ang tanong lang dyan is, what will make you happy? Ano yung mga dreams nyo that will make you happy? Yan yung, before you can tap the divine power within, you have to be aligned first with yourself. Know who you are. Find out first, ano yung mga bagay na gusto mo? Ano yung mga gusto mong magkaroon, ma-achieve, mapuntahan, makarelasyon, or whoever. But again, you have to know that those things will make you happy. Kasi kung wala lang, wala mangyayari sa'yo. Mag-ipon ka na lang ng pera. Sige, siguro, pag dumating na yun after 20 years at meron ka ng pambili, ayun, mabibili mo na. Pero ako here, in Kamalayan, I'm teaching you how to get what you want without money. Just by using the God power within. Because God always says yes to what we want. Ang tanong lang nga dyan is that really what we want? Wala kayong tanong? Wala kayong mga gustong para, kasi for this day, yan lang talagang aking gustong pag-usapan. Marami tayong kaya lang ayokong magkaroon ng magkaroon ng ma-overwhelm kayo with so much information na kung saan ito pa lang nakakashock na nga itong mga ibang tinuturo ko but yun na nga, kailangan natin unang-una maintindihan kung ano yung sinabi ni Jesus talaga when He said that the kingdom of God is within, that God is within us, the Father is in us, that the Father is the one that does all the work. We co-create with God. We are co-creators. That's what we have. Since we are children of God. Ang ganda ng buhay natin dito. Bakit natin pinabayaan? Because of that collective consciousness ngayon, nagkagulo-gulo ngayon tayo, na-stop lahat. Kasi nga, we didn't know what we want. We were so greedy. We wanted this, we wanted that. Lahat ng
O, sige, sinira na natin ang mga pwedeng sirain sa kalikasan. Na tuloy, ang Earth umalma. But again, as I've said, the Earth just adjusted. Na ito na yung kailangan mong frequency na sabayan. And it's about love, it's about harmony, it's about giving, it's about being happy. It's all about abundance, prosperity. Wala na yung lack. So, ito na yung kailangan natin sabayan. Kailangan yung kamalayan natin nandun. Kasi, God will only give you if you match it. Ayan, that's another keyword. Do you match what you want? If you want, sabi nga, a 2 million peso worth of car, or 4 million peso worth of car, do you match it? Ako ganyan dati. Doon ko na-realize, I didn't match pala a very expensive car. Sabi ni Manis Reyes, right, you're right. Bakit? During that time, I had a new Honda HR-V. Alright. Pupunta ako sa mga restaurants. Di, syempre, papark mo yan sa labas. Aba, nung pinapark ko, nung pinark ko na, nasa loob lang ako ng restaurant, hindi ako mapakali. Labas ako ng labas para malaman ko lang kung nandun pa yung kotse ko. Baka wala na. And what was that all about? Ano yung feeling na yun? Kasi dapat pala, kasi I was worried, baka mawala eh. Doon ko na-realize, I didn't have peace of mind. I was supposed to be enjoying the party, kung saan man yung nandun ako sa restaurant. But my mind was elsewhere. Na ano kaya, baka may magkarnap ng kotse ko, or baka ano tawag dito, masagi, or may maggasgas. So I didn't have peace of mind. What does that mean? Ibig sabihin yan, I didn't match it. Kasi if you match it, sasabihin mo, ay okay lang, mawala yan, di palitan. Ganun pala dapat ang attitude. Ganun pala dapat ang mindset mo. To really be able to say, I match it. Kasi pag sinabi mong, ano kaya, paano na ito, baka may mangyari. That means you don't match it. Yes, nakuha mo ngayon, pero baka wala sa iyo kaagad yan. And, true enough. And after that, I just bought another car later on na medyo luma-luma, second hand, para kahit saan ko iwanan, alam ko, okay lang. Walang gagalaw dyan. Walang magkaka-interest. Hindi ko nga pinatint. Kasi dati, sabi ko, kasi pag tinted, yan ang gusto kunin ng mga carnappers. Kasi para pag meron silang mga nanakawan, ayaw nila yung nakikita sila sa loob. So, yung kotse ko doon, walang tint. So, para hindi interesting sa mga carnappers. So, ganun pala yun. No? Anyway, so, yan. Marami tayong pinag-usapan na tapping the divine power within is a subject. We will continue that like that. Like what we had already started, we have already, I think, 3 subjects that we had previously taken up already here in the Kamalayan Lifelong Learning Center. Ano yung isa? Transformative communication, evolve to a higher consciousness, and isa is ano nga ba yun? Evolve to a higher consciousness, transformative communication. Forgot the other subject. Anyway, just missed me. And I think, dalawa pa lang yata nga talaga. Ito lang yata yung pangatlo. So this is the 3rd subject that I am actually offering. Hindi. Ano nga ba yung kahapon? Ano ba yung kahapon ko subject? I forgot the title of that. Anyway, hi Erish Ann Santos. Kamusta na? Alright, with that, I'd like to say thank you. Thank you for all those who had been with us for the whole hour of our class. So, sana ay gustuhan ninyo aking mga paliwanag about, the God power within us. No? So, yan.
pag-isipan nyo muna ngayon. Yun ang assignment siguro nyo. Look at first as to who you are and find out exactly what are the things that will make you happy. And, yun na, huwag nyo masyadong simple. Kailangan taasan ninyo yung mga goals niyo, yung mga dreams niyo. Tapos, try to match it. Ha? Kailangan mag-match kayo doon sa level na yun. Huwag doon sa mababang level. Kasi kung mababa lang yan, nag-accelerate na tayo ng panahon dito. You don't need me. That's why you're watching me, because you want to know or learn more about how to really achieve more in life, to have more. Yung mga mas imposible ang dating, yun ang gusto kong isipin nyo. Alright, so with that, I'd like to say maraming salamat. Magandang kamalayan sa inyong lahat. And this is Tato Malay saying, till the next class, see you at the Kamalayan Online Lifelong Learning Center.